Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 956. Pakiramdam. Kahit na sa karakter ni Hanyu, ang kanyang maliit na bibig na parang peach blossom ay hindi sinasadyang lumaki nang makita niya ang maselang at makisig na mukha, na may nakakahiyang ngiti, na pagmamay-ari ng binata sa isang ordinaryong linan na damit. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay napasigaw siya sa gulat. Xiaoyan, bakit ka nandito? Binigay ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay. Mahabang kwento kung sasagutin niya iyon. Ha? Sis, kilala mo ba si Mr. Xiaoyan? Si Hanzu ay natigilan din ng tawagin ni Hanyu ang pangalan ni Xiaoyan. Ang mga bagay sa mundong ito ay hindi maaaring nagkataon lamang, hindi ba? Nakatitig ang magagandang mata ni Hanyu kay Xiaoyan. Ilang sandali pa ay nagpakawala siya ng isang matamis na ngiti. Ang kanyang napakarilag na namumulaklak na malabulaklak na ngiti ay naging sanhi ng bahagyang pagbawas ng tensyon sa loob ng bulwagan. Ang kanyang magagandang mata ay gumagala minsan sa paligid ni Xiaoyan bago niya mapanoksong sinabi. Likas na kilala ko siya. Kung pag-uusapan natin ito, maaari akong ituring na senior niya sa paaralan. Hihihi. Ang nakababatang kapatid na ito ba ay estudyante rin ng Inner Academy sa Jianan Academy? Nabalitaan na ang requirement ng Inner Academy sa pagtanggap ng mga estudyante ay napakahigpit. Sa pamamagitan ng pagpasok dito, ang nakababatang kapatid na ito ay dapat ding maging napaka-talented na individual. Nakangiti ang nasa gilid na lalaking nasa matangkad na damit habang nagsasalita sa sandaling ito. Ang mga salitang ito ay hindi mga salitang walang laman. Natimbang niya ng detalyado si Xiaoyan noong una siyang nagpakita. Pagkatapos nito, nagulat siya nang matuklasan na kahit siya, na may kalahating talampakan sa klase ng Daozang, ay hindi malinaw na makita ang pinakahuling linya ng binatang ito. Ito ang aking ama, ang pinuno ng angkan ng Han, si Hanchi. Marahang ipinakilala ni Hanzo si Xiaoyan. Siya ay higit pa sa isang mahuhusay na individual. Naglakas loob siyang hamanin ang isang dalubhasa na dawwang noong siya ay dadawshi pa lamang. Matapos makapasok sa Inner Academy nang wala pang isang taon, siya ay naging nangungunang 3 pag-iral sa Strong Rankang. Ang ganitong uri ng lakas ng loob at talento ay walang kapantay sa loob ng Inner Academy. Tinakpan ni Hanyu ang kanyang bibig at mahinang tumawa. Ang kanyang matikas na kilos ay lubhang kaakit-akit. Medyo nagbago ang ekspresyon ng mga miyembro ng Han Clan sa hall nang marinig nila ang kanyang mga salita. Mayroon silang malinaw na pag-unawa sa Jianan Academy. Natural, alam nila na karamihan sa mga estudyante doon ay nagtataglay ng mahusay na talento. Bukod dito, ang mga maaaring maging nangungunang mga individual doon ay walang alinlangan na napakahusay na mga tao. Hindi inaasahan na ang tila ordinaryong lalaking ito ay talagang nagtataglay ng ganoong background. Lumingon din si Hanzo para tingnan si Xiaoyan. Nagulat siya matapos marinig ang mga salita ni Hanyu. Ang kinang sa kanyang magandang mga mata ay mas siksik. Narinig niyang binanggit ni Hanyu ang tinatawag na strong rankang sa Jianan Academy. Kahit na sa talento ni Hanyu, maaari siyang may rank sa likod ng nangungunang 10. Ang mga taong iyon sa nangungunang 10 ay pawang mga mahuhusay na individual. Ang nangungunang 3 ay maaaring ilarawan sa salitang halimaw. Sobra na akong pinuri ni Senior Hanyu. Ang mga bagay na iyon ay dahil lang sa swerte ko. Mapait na tumawa si Xiaoyan habang umiiling nang makita niyang pinupuri siya ni Hanyu. Bahagyang ngumiti si Hanyu. Nang makitang ayaw ni Xiaoyan na masangkot sa mga bagay na ito, iniba niya ang paksa at medyo nagtataka. Bakit kayo magkasama ni Zuer? Si Hanzo sa gilid ay mabilis na kinuha ang usapan nang marinig niya ito. Halos sinabi niya ang tungkol sa nangyari sa disyerto at sa mga nangyari sa daan. Kaya iyon ang nangyari. Kailangan talaga nating magpasalamat sa nakababatang kapatid na si Xiaoyan. Kung hindi ka nagbigay ng kamay, malamang na ang aking anak na babae at ang convoy ng Han Clan ay mahihirapang makatakas mula sa kalamidad. Nagbago ang ekspresyon ng matangkad na nakasuot na lalaki nang marinig niyang ipinaliwanag ni Hanzo ang mga hindi inaasahang pangyayari sa daan. Agad siyang tumayo, itinaas ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan, at nagsalita ng may malalim na boses. Masyadong magalang si Clan Head Han.
Natural lang na ibalik ko ang pabor pagkatapos na iligtas ng iba. Nakangiti si Xiaoyan habang nagsasalita. Hihihi. Dahil kilala mo si Yuer at ikaw din ang tagapagligtas ni Shuir, maaari mo akong tawaging Tito Han kung hindi mo ito mamasamain. Ang terminong clan head na Han ay talagang hindi pamilyar. Kinawayan ni Han Xhe ang kanyang ulo at tumawa sa malinaw na boses. Nang marinig ito, nahirapan si Xiaoyan na tanggihan at tanging ang kanyang ulo lang ang nagawa. Ama, narito ba ang angkan ng Hong upang lumikha muli ng gulo? Nang makitang saglit na magkakilala ang magkabilang panig, biglang nagtaas ng kilay si Hanzo at nagtanong. Ang Hong clan noon pa man ay nagnanais na dominahin ang Tianbei City ng mag-isa. Noon pa man ay nakikita na nila ang aming Han clan bilang isang nakakasira ng paningin. Wala sa nakaraan kung ang aming lakas ay humigit kumulang pareho. Gayunpaman, si Hong Chen ay bumalik kamakailan sa Tianbei City. Ito ay usap-usapan na siya ay naging isang inner hall na disipulo sa Wind Lightning Pavilion. Ang kanyang katayuan sa Northern News ay ibang-iba na rin sa dating clan. Sa kasalukuyan, maraming mga neutral na paksayon sa loob ng Tianbei City ang nakahilig na sa Hong clan. Napabuntong hininga si Han Chi habang ipinapaliwanag niya ang sitwasyon. Wind Lightning Northern Pavilion. Hindi ba Wind Lightning Pavilion? Tinanong ni Xiaoyan si Hanzo sa medyo nagdududang malambing na boses nang marinig niya ito. Ang Wind Lightning Pavilion ay nahahati sa 4 na pavilion, ang Hilaga, Timog, Silangan, at Kanluran. Matatagpuan ang mga ito sa 4 na sulok ng hilagang rehiyon ng Central Plains. Ang Wind Lightning Northern Pavilion na iyon ay nasa Chifeng Mountain 500 kilometro mula sa Tianbei City. Si Hong Chen ay ang inner hall na disipulo ng Wind Lightning Northern Pavilion. Paliwanag ni Hanzo. Sa wakas ay naunawaan ni Xiaoyan. Kaagad, muli siyang nagulat sa lakas ng Wind Lightning Pavilion. Ang isang branch pavilion lamang ay sapat na upang maging sanhi ng ganitong takot ang angkan ng Han. Bagaman bahagi ng dahilan kung bakit humiling si Hong Chen sa iyong kapatid na magpakasal sa kanya ay dahil natinjin siya sa iyo at sa iyong kapatid na babae, ang malaking bahagi nito ay marahil dahil plano niyang unti-unting sirain ang ating Han clan. Natural na hindi ako sasang-ayon sa ganoong kahilingan at panlilinlang. Maaaring makapangyarihan ang Hong clan, ngunit malamang na sila ay magdurusa ng malaking kawalan kung talagang sasalakayin nila ang ating Han clan. Dahan-daang nagsalita si Han Chi. Hinigpitan ni Hanzo ang kanyang kamay at malamig na sinabi. Sa makatuwid, ang taong iyon ay nagmungkahi ng ganoong kahilingan upang makakuha ng isang tao mula sa parehong henerasyon upang labanan siya. Ang pinakanamumukod-tinging tao sa angkan ng Han mula sa parehong henerasyon ay ang iyong nakatatandang kapatid na babae. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay kaka-advance pa lamang niya sa klase ng Dao Huang. Bukod dito, ito ay dahil nagkaroon siya ng espesyal na engkwentro. Gayunpaman, ang Hong Chen na iyon ay hindi bababa sa antas ng 7-star Dao Huang. Idinagdag ang maraming mataas na klase ng Dao skills mula sa Wind Lightning Pavilion, hindi katugma sa kanya si Han Yu. Mapait na tumawa si Han Chi at nagpatuloy. Bukod dito, kalimutan ang tungkol sa angkan ng Han. Sa parehong henerasyon sa loob ng Tianbei City, mahihirapan ang isang tao na makahanap ng taong makakalaban ni Hong Chen. Si Hong Chen ay natural na puno ng kumpiyansa na matapang na banggitin ang ganoong kondisyon. Kaya nga, ang angkan ng Han ay talagang may problema sa pagkakataong ito. Maaaring medyo mahirap, ngunit hindi imposibleng lutasin. Siyempre, ang paunang kondisyon ay kung may gustong tumulong. Ngumiti si Han Yu at biglang nag-pipe up. Maraming mga tingin sa bulwagan ang agad na kinuha ang pahiwatig at itinapon kay Xiaoyan pagkatapos nilang marinig ang kanyang mga salita. Tinanggo rin ni Hanzo ang kanyang ulo sa gilid. Tama. Napakalakas ni Mr. Xiaoyan. Kung makakatulong siya, magagawa niyang talunin si Hong Chen. Si Xiaoyan ay hindi sinasadyang nakaramdam ng kawalang kasiyahan nang tumingin siya ng napakaraming tao. Ang dalawang kapatid na ito ay may lamig na nagpapanatili sa mga tao sa isang malaking distansya sa kanilang ibabaw. Gayunpaman, tila nagtago sila ng katusuhan sa ilalim ng lamig na iyon. Kinagat ni Han Yu ang kanyang mga pilak na ngipin nang makita niya ang walang magawang ekspresyon ni Xiaoyan.
Agad siyang humakbang pasulong at gumamit ng boses na silang dalawa lang ang nakakarinig. Xiaoyan, ang bagay na ito ay napakahalaga sa aking angkan ng Han. Sana, maaari kang tumulong dahil sa relasyon natin sa nakaraan. Sa pinakadulo, hindi kita guguluhin kung paano mo palihim na kinuha ang core-quenching body milk na nahanap ko. Agad na napahiya ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Awkward niyang tinanong. Senior Hanzu, ikaw. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Nakalimutan mo na ba na ang malaking unggoy na nagbabantay sa core-quenching body milk ay marunong magsalita ng wika ng tao? Mahinang tumawa si Hanyu. Ngumiti ng mapait si Xiaoyan. Ito talaga ang halimaw na iyon. Anong sabi mo? Nakalak ang tingin ni Hanyu kay Xiaoyan. Ang kanyang magagandang mata ay naglalaman ng nagmamakaawa na ekspresyon. Pumasok si Xiaoyan sa kanyang isipan. Nang makitang natahimik si Xiaoyan, hindi sinasadya ni Hanyu na medyo nadismaya. Marahan niyang kinagat ang pang-ibabang labi, para bang hinihigop niya ang kanyang lakas ng loob. Sinabi niya, hanggat matutulungan mo ang aking Han clan sa krisis na ito, ako. Iniisip mo rin bang maging asawa ko? Kumaibat ang sulok ng bibig ni Xiaoyan habang ipinagpatuloy niya ang kanyang mga salita. Isang pamumula ang bumalot sa magandang mukha ni Hanyu nang marinig niya ito. Maging ang kanyang magagandang dulo ng tainga ay naging mainit na mainit. Huwag mong sabihin ito. Natatakot talaga ako. Mapait na tumawa si Xiaoyan. Magkapatid talaga sila. Magkakatunog kaya ang kanilang mga puso sa isa't isa. Alam nila kung ano ang pinakakinatatakutan niya. Wala akong magagarantiya. Ang masasabi ko lang ay gagawin ko ang aking makakaya. Bumantong hininga si Xiaoyan. Marahil ay dahil nakaramdam siya ng kaunting paghingi ng tawad sa palihim na pagnakaw ng core-quenching body milk na natagpuan ni Hanyu. Kaya naman, dahan-dahang tumango si Xiaoyan pagkatapos mag-isip sandali. Lumitaw ang sorpresa sa magagandang mata ni Hanyu nang makita niyang tumango si Xiaoyan. Nagniningning ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Talaga. Napatango na lamang muli si Xiaoyan sa ilalim ng mga makikinang na mata na iyon. Ama, dahil si Hong Chen ang naglabas ng mga salitang iyon na nagsasabing ang kanyang kalaban ay mabibilang hanggat isa ito sa kanyang henerasyon kahit na ang taong iyon ay miyembro ng angkan ng Han, si Mr. Xiaoyan ang tiyak na ang pinakamahusay na pagpipilian. Matamis na ngumiti si Hanzo kay Xiaoyan bago tumalikod para kausapin si Hanchi. Hihihi. Bilang iyong ama, ako ay natural na magtitiwala sa iyong paningin. Gayunpaman, ang bagay na ito ay may napakalaking implikasyon. Bagamat ang nakababatang kapatid na si Xiaoyan ay nahuli ng buhay ni na Hong Lai at Hong Mo, ang puntong ito ay isang bagay na magagawa rin ni Hong Chen. Bilang isang disipulo ng Wind Lightning Pavilion, alam niya ang maraming makapangyarihang mataas na klase ng Dao Techniques. Kalimutan ang tungkol sa dalawang mas malakas na mga bituin kaysa sa isang antas, kahit na ang mga taong mas malakas kaysa sa kanya ay lubos na nakalimutan. Ang pagkatalo sa kanya ay maaaring magdulot ng tuldok sa puso ng nakababatang kapatid na si Xiaoyan, ngunit ang mga kutsilyo at mga espada ay walang mga mata sa ganoong tugma kung anumang aksidente ang mangyari sa iyo bilang resulta, ang aming angkan ng Han ay makaramdam ng labis na pagsisisi. Saglit na nag-alinlangan si Hanchi bago nagsalita ng may mapait na ngiti. Ama, hindi ka naniniwala na matatalo ni Mr. Xiaoyan si Hong Chen. Tinadyakan ni Hanzu sa gilid ang kanyang paa. Siya ay gumugol ng napakaraming hininga upang maimbitahan ang maladyos na nilalang na ito. Kung ang mga salitang ito ni Hanchi ay makakasakit sa kanya, saan siya luluha? Napangiti na lamang si Hanchi nang tanungin siya ng kanyang dalawang anak sa ganitong paraan. Hindi niya pinagkakatiwalaan si Xiaoyan, ngunit ang lakas ni Hong Chen ay talagang napakalakas. Kung matatalo sila sa laban na ito, makakaapekto ito sa natitirang bahagi ng buhay ni Hanyu. Kalimutan ang tungkol sa kanya, malamang na ang buong angkan ng Han, maliban sa dalawang babaeng ito, ay hindi maglalakas loob na maging pabaya. Yuer, hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagpilit sa nakatatandang kapatid. Bakit hindi natin gawin ito? Dahil pareho kayong may tiwala sa nakababatang kapatid na ito na si Xiaoyan, bakit hindi ninyo payagan si Tito na lumapit at subukan siya?
Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng angkan ng Han at hindi kayang bayaran kahit na katiting na oversight. Isang medyo may edad na at ngumiti si Han na tila dahan-daang tumayo para sa isang nasa gitnang gulang na lalaki o kaya ay ngumiti si Han. Sina Zhou at Han Yu. Hanggat ang nakababatang kapatid na ito na si Xiaoyan ay kayang tiisin ang aking mga pag-atake sa loob ng 10 palitan ng hindi natatalo, hahayaan namin siyang lumahok sa laban na ito. Ano ang masasabi mo? Sandaling nag-alinlangan sina Han Zhou at Han Yu nang marinig nila ito. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa bago ibinaling ang tingin kay Xiaoyan. Nagsalita sila sa medyo hindi tiyak na malambot na paraan. Ito ang aking pangalawang tiyuhin na si Han Tian. Ang kanyang lakas ay katulad ng sa isang 8-star daw Huang. Ikaw, may tiwala ka ba? Naunawaan din ni Xiaoyan ang kahalagahan ng laban kay Hong Chen patungo sa angkan ng Han at Han Yu. Kaya naman, medyo naantig siya sa tiwala ni Han Zhou at Han Yu sa kanya. Itinaya nila ang buong kapalaran sa kanya. Mahinang tumawa si Xiaoyan. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong, itinaas ang kanyang mga kamay patungo kay Han Tian, at sinabing, "Kung ako ay mahahawakan mo kahit isang beses sa loob ng 10 palitan, ititigil ko na ang pagbanggit sa bagay na ito." Nagkagulo ang buong bulwagan nang tumunog ang mga salitang ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 957. 9 Turning Wind Steps. Nang marinig ang mga salitang ito ni Xiaoyan, maging sina Han Zhou at Han Yu sa bulwagan ay natigilan din. Atras siya kung ang kanyang katawan ay hinawakan sa loob ng 10 palitan. Bagamat talagang tiwala sila kay Xiaoyan, si Han Tian sa huli ay isang tunay na 8 bituin na si Dao Huang anuman ang sinabi ng isa. Kahit na ang aktwal na lakas ni Xiaoyan ay katulad ng sa kanya, ang pagsasabi ng mga salitang ito ay talagang medyo mayabang. Hihihi. Mukhang malaki talaga ang tiwala ng kapatid na si Xiaoyan sa kanyang sarili. Tumawa si Han Qi. Siya ang unang nakabawi matapos matigilan saglit. Karamihan sa mga taong maaaring makapasok sa Inner Academy ay mga taong napakatalino. Dahil si Xiaoyan sa kanyang harapan ay naglakas loob na ibuka ang kanyang bibig para sabihin ang mga ganoong salita, maaaring sinadya niyang gamitin ito para makatakas sa bagay na iyon o talagang tiwala siya sa kanyang sariling lakas. Talagang umaasa siya na ito na ang huli sa ganoong sitwasyon. Xiaoyan. Ikaw. Kaya mo ba? Ang pangalawang tiyuhin ay nagsasanay ng Wind Affinity Chi Methods. Ang Lixi ay isang bagay na pinagdadalubhasaan niya. Kung gagawin mo ito. Saglit na nag-alinlangan si Han Yu bago lumingon at mahinang nagsalita kay Xiaoyan. Dahil pareho kayong pinuri ako hanggang sa langit sa harap ng napakaraming tao, kasalanan ko kung magmukhang ordinaryo. Ngumiti si Xiaoyan. Huminto ang kanyang tingin kay Han Tian at sinabing, "Mr. Han Tian, mangyaring sumalakay. Hahaha. Mabuting tao. Ang kayabangan na ito ay talagang makakalaban ng Hong Chen na iyon. Sige, dahil ipipilit mong gawin iyon, susubukan kong tingnan kung paano mo ako pipigilan na hawakan ka sa loob ng 10 palitan." Tumawa ng malakas si Han Tian. Humakbang siya pasulong at ang malakas na Dao Qi ay lumundag mula sa kanyang katawan na parang tubig baha. Kaagad, maraming umiikot na hangin ang nabuo sa paligid niya. Ang mabangis na hangin na umuungol, ay nagpalipad sa suson ng alikabok sa lupa ng bulwagan. Mag-ingat ka. Nang makitang minamaniobra ni Han Tian ang kanyang Dao Qi, nagmamadali ring umatras sina Han Yu at Han Zhou. Pinaalalahanan nila si Xiaoyan sa paraang nag-aalala. Itinagilid ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang kanyang katawan kahit kaunti. Ang kanyang mga manggas ay lumipad sa ilalim ng mabangis na hangin na patungo sa kanya, ngunit ang kanyang maitim na mga mata ay naging napakaliwanag sa sandaling ito. Little brother Xiaoyan, dapat kang mag-ingat. Ang 9 Turning Wind Steps na ito ay isang Dao skill na nagbigay sa akin ng reputasyon. Ngayon, ipapakita ko ito. Huwag mo akong sisihin sa pang-aapi sa isang mas bata dahil lang sa mas matanda ako. Ang malakas na hangin ay nagtagal sa mga binti ni Han Tian habang siya ay mahinang sumisigaw. Kaagad, ang kanyang mga paa ay humakbang pasulong. Shi. Ang isang mabangis na hangin ay hinalo matapos ang kanyang mga yapak ay nahulog.
Agad na nawala ang katawan ni Han Tian sa ihip ng hangin. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan. Sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay biglang humakbang ng walang anumang paunang babala. Kasunod ng paggalaw ng kanyang katawan, isang kamay na nakabalot ng siksik na daochi ang lumipad sa kanya. Anong matalas na pangunawa? Flowing wind, second turns. Agad na sumilay ang sorpresa sa mga mata ni Han Tian matapos kumawala ang kanyang unang palad. Kaagad, ang kanyang mga paa ay mabilis na nakabuo ng dalawang mahiwagang arko, na binago ang kanyang katawan sa isang umiikot na hangin na hamampas patungo kay Xiaoyan. Ngumiti lang si Xiaoyan sa mukha ni Han Tian, na malapit na sumusunod sa kanya. Dama pa ang kanyang mga paa sa lupa at isang pagsabog ang umalangaw-ngaw sa ilalim ng mga ito. Isang puwersang tumulak ang naging dahilan upang bumaril pasulong ang katawan ni Xiaoyan. Exploding steps, ang unang uri ng liksi ni Xiaoyan na Dao skill. Hindi niya ito naipakita sa loob ng maraming taon matapos makuha ang 3,000 lightning movement, ngayon na ginamit niya ito gamit ang kanyang microcontrol. Ang mga epekto ay natural na hindi isang bagay na may kukumpara noon. Third turns. Napatatag na lang si Xiaoyan nang biglang may sumigaw mula sa likuran niya. Isang mabangis na hangin ang umalangaw-ngaw. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Dahan-dahang idiniin ang kanang paa niya sa lupa. Ang kanyang mga daliri sa paa ay dumaikit sa lupa at mabilis na pinahilig ang kanyang katawan, makitid na umiiwas sa atake na nanggaling sa kanyang likuran. Ang buong loob ng bulwagan ay karaniwang tinago ng kanyang espiritual na lakas. Kahit na ang pinakamaliit na aktibidad ay mararamdaman ni Xiaoyan. Bagamat ang tinaguriang 9 turning wind steps ni Han Tian ay nagawang pukawin ang isang mabangis na hangin na magtatago sa kanyang katawan, ito ay ganap na hindi epektibo sa harap ng nagsusuri na espiritual na lakas. Sa madaling salita, ang bawat kilos niya ay malinaw na nakatatak sa isipan ni Xiaoyan. Sa ganoong sitwasyon, mas madaling sabihin kaysa gawin na hampasin si Xiaoyan. Bukod dito, kung pag-uusapan ang katangi-tanging kakayahan, si Han Tian ay may ilang mga puwang kung ikukumpara kay Xiaoyan. Mabuting tao, mayroon kang ilang kakayahan. Fourth turns. Ang ekspresyon ni Han Tian ay unti-unti ding naging solemn na matapos ang tatlo sa kanyang mga pag-atake ay bahagyang naiwasan ni Xiaoyan. Siya ay nagpakawala ng isang malalim na sigaw at isang makakapal na berdeng kulay na daochi ang sumipol at umikot sa ibabaw ng kanyang katawan. Isang puwersa ng pagsipsap ang lumabas mula sa loob nito, dahilan upang ang lahat ng nasa bulwagan ay nagmamadaling umatras. Lumakas ang lakas ng pagsipsap at ang bilis ni Han Tian ay tumaas din ng husto. Sa isang shoo na tunog, nag-transform siya sa isang berdeng glow na bumaril patungo kay Xiaoyan. Gayunpaman, muli itong naiwasan ng huli sa isang anggulo na hindi inaasahan ng isang ordinaryong tao. Fifth turns. Sixth turns. Ang labanan sa loob ng bulwagan ay naging mas matindi. Ang bilis din ni Han Tian ay naging mas nakakatakot. Sa huli, halos walang sino man, maliban sa dalawang tao, ang makakakita sa kanyang figure. Ang tanging naramdaman nila ay ang lakas ng pagsipsap na paulit-ulit na kumakalat mula sa umiikot na hangin. Sa kabila nito, nanatiling kalmado pa rin ang ekspresyon ng binata na nakasuot ng lino. Ang kanyang mga yapak ay paminsan-minsan ay umuusad at paminsan-minsan ay atres o marahil siya ay tumagilid. Bawat bahagyang galaw niya ay halos hindi niya naiwasan ang pag-atake ni Han Tian. Kahanga-hanga. Ang magandang mukha ni Hanzo ay puno ng kagalakan habang pinagmamasdan ang nakaka-relax na si Xiaoyan. Nauwi siya ng hindi sinasadya sa mahinang boses. Talagang nakakatakot siya. Mukhang naging mas malakas siya sa mga taong ito. Bahagyang tumanggaw si Han Yu. Bagamat nakakalaban ni Xiaoyan ang isang dalubhasang si Dao Wang noong nakaraan, malayo siya sa masayang paraan ng paglalakad. Napakalakas ng taong ito. Tiningnan ni Han Chi ang nakakasilaw na palitan sa larangan ng digmaan. Ang kanyang mukha ay unti-unting naging mataimtim bago siya nagsalita sa malalim na boses makalipas ang ilang sandali. Kung makikipaglaban siya sa buhay at kamatayan sa pangalawang kapatid, malamang na hindi siya makakalaban ng pangalawang kapatid. Ayon sa aking hula, ang taong ito ay maaaring talagang makipaglaban kay Hong Chen.
Isang lalaki na medyo kamukha ng Hanchi ang dahan-daang nagsalita. Hihihi. Ipagpatuloy natin ang panonood at tingnan kung talagang kaya niyang iwasan ang lahat ng 9 turning wind steps ng pangalawang kapatid. Ngumiti si Hanchi at sumagot habang pinagmamasdan ng kanyang mga mata ang labanan. 9 turns. Ang mukha ni Han Tian ay naging berde na sa sandaling ito. Isang malalim na berdeng kulay na umiikot na hangin ang ligaw na umiikot sa ilalim ng kanyang mga paa. Nabasag din ang matigas na lupa habang siya ay gumagalaw, na nagpapakita ng lupa sa ilalim nito. Shoo! Ang berdeng liwanag ay sumilay sa malaking bulwagan. Sa huli, gayunpaman, hinawakan lang nito ang manggas ni Xiaoyan habang lumipad ito. 10 turns, 9 wind steps. Biglang napasigaw si Han Tian ng mahigpit nang hindi naulit ang kanyang pag-atake. Umikot ang kanyang katawan at naging hangin. Siya ay gumawa ng 9 na hakbang sa parang bilog na 10 talampakan mula kay Xiaoyan na parang kidlat na bilis. Kasunod ng 9 na hakbang, lumitaw ang 9 na malalim na berdeng kulay na umiikot na hangin, ganap na tinatakan ang lahat ng mga landas ng pag-urong ni Xiaoyan. Sumali. Gumalaw ang handsil ni Han Tian at ang 9 na umiikot na hangin ay agad na nagbuga ng umiikot na tunog ng hangin. Kaagad, umikot sila sa isang ligaw na paraan at pinunit si Xiaoyan sa gitna. Sa pagkakataong ito, makikita ko kung paano mo ito iwasan. Si Han Tian ay tumawa ng malakas kay Xiaoyan na nakatatak sa loob ng umiikot na hangin. Tumigil ka. Isang mahinang sigaw ang ibinugaw mula sa gitna ng 9 na umiikot na hangin sa sandaling tumunog ang tawa ni Han Tian. Kaagad, bahagyang nagiba ang espasyo. Ang 9 na umiikot na hangin ay talagang huminto sa isang iglap. Sa sandaling huminto ang umiikot na hangin, isang pilak na glow ang kumislap sa parang kidlat. Agad itong nag-transform sa anyo ng tao na unti-unting lumitaw sa harap ng lahat. Mr. Han, salamat sa pagpayag mong manalo ako. Pinagsalikop ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay, ngumisi, at kinausap si Han Tian, na ang ngiti ay nanigas na sa kanyang mukha. Spatial strength. Isa kang elite daw Zhang. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpatuloy ang pagkapurol, biglang bumalatay ang pagkabigla sa mukha ni Han Tian habang siya ay sumigaw ng malakas. Ang bahagyang spatial distortion strength na ginamit ni Xiaoyan kanina para i-pause ang umiikot na hangin ay malinaw na ang spatial strength na magagamit lamang ng isang elite na Dao Zhang. Hindi lang mukha ni Han Tian ang nagulat. Lahat ng tao sa bulwagan, kabilang si Han Chi ay natigilan sa mga mukha sa sandaling ito. Bilang isang dalubhasa na may kalahating paa sa klase ng Dao Zhang, mas sensitibo siya sa spatial strength. Sa sandaling iyon kanina, sigurado siyang gumamit nga si Xiaoyan ng spatial distortion na isang elite na Dao Zhang lang ang makakagawa. Hihihi. Nagkakamali si Mr. Han Tian. Hindi pa ako nakakaabot sa ganoong antas. Ang spatial strength na ito ay isang bagay na halos hindi ko magagamit dahil sa ilang maswerteng pagkikita. Gayunpaman, makakagawa lamang ito ng kaunting tulong. Umiling si Xiaoyan habang nakangiting sumagot. Nabawasan lang ang gulat sa mukha ng lahat ng marinig ito. Ang 20 taong gulang o higit pa na Dao Huang ay ang limitasyon na maaari nilang tiisin. Kung siya ay isang Dao Zhang, malamang na sino mang makakakita sa kanya ay magsasabi ng halimaw. Talagang mapagpakumbaba ang kapatid na si Xiaoyan. Ang spatial strength ay ang tagapagpahiwatig ng isang piling Dao Zhang. Ang kakayahang kontrolin ito sa pamamagitan ng lakas ng isang Dao Huang ay sapat na upang mabigla ang mga tao. Natalo ako sa laban na ito. Hihihi. Ito talaga ang kaso ng bagong henerasyon na pinapalitan ang luma. Sa iyong talento at kakayahan, malamang na makagawa ka pa ng pangalan kahit dito sa Central Plains. Ang kanyang mga mata ay biglang dumapo kay Hanzo at Hanyu. Ngumiti siya at sinabing, ang ganda rin ng paningin ninyong dalawa. Ang mga salitang ito, na may dobleng kahulugan, ay naging sanhi ng mga magagandang mukha ng dalawang babae na agad na naging mapula-pula. Natawa din si Han Chi. Ang kanyang tingin ay dahan-daang dumaan kay Xiaoyan. Bagamat nakasuot siya ng ilang ordinaryong damit na lino, ang ordinaryong binata na ito ay tila isang matalas na espada sa sandaling ito. Marahil dahil sa kakaaway niya lang sa isang tao, naglabas siya ng mabigat na pressure na pakiramdam na naging sanhi ng isang mahirap na maliitin siya.
Tumayo si Han Chi, same time na itinaas ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan at sinabi sa malalim na boses. Brother Xiaoyan, kung ang angkan ng Han ay makakaligtas sa panganib sa pagkakataong ito, hinding-hindi makakalimutan ng Han clan ang iyong pabor. Ang maraming miyembro ng angkan ng Han sa likod ng Han Chi ay sabay-sabay ding tumayo na may mga seryosong mukha. Pinagsalikop nila ang kanilang mga kamay at yumoko kay Xiaoyan. Sina Han Zhou at Han Yu sa gilid ay nagpalitan ng tingin bago umatras at bahagyang yumoko kay Xiaoyan. Mapait na tumawa si Xiaoyan sa harap ng napakahusay na kagandahang loob. Mukhang ang bagay na ito ay talagang napakahalaga sa angkan ng Han. Napabuntong hininga na lamang siya, nakahawak sa kanyang mga kamay, at nasabi sa malalim na boses. Tiyak na gagawin ni Xiaoyan ang kanyang makakaya. Battle Through the Heavens. Kabanata 958. Zugan. Lalong lumapad ang ngiti sa mukha ni Han Chi nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, kung ganoon, magpapasalamat ako sa nakababatang kapatid na si Xiaoyan sa pagpapahiram sa amin ng iyong suporta. Mangyaring sabihin sa amin kung mayroon kang anumang bagay na kailangan mong gawin ng angkan ng Han. Bagamat hindi imposibleng makahanap ng makakatalo kay Hong Chen sa loob ng angkan ng Han dahil sa lakas nito, ang mga taong ito ay kadalasang mga elder ng angkan. Gayunpaman, kung sila ay kikilos, malamang na ang mga matatandang tao mula sa angkan ng Hong ay hindi basta uupo at manunood. Ang bagay na ito ay limitado sa nakababatang henerasyon. Kung seryosong pag-uusapan ito, talagang walang sino man sa mga nakababatang henerasyon ng angkan ng Han ang makakatalo kay Hong Chen. Ang biglaang paglitaw ni Xiaoyan sa oras na ito ay maaaring ituring na nakalutas ng mahirap na sitwasyon para sa angkan ng Han. Saglit na nag-isip si Xiaoyan bago nagsalita. Kailangan ko ng ilang sangkap na panggamot. Ang mga sugat sa katawan ko ay hindi pa ganap na naghihilom. Sa 3 araw na ito, kailangan kong bumawi sa aking pinakamabuting kalagayan. Oh, si Kuya Xiaoyan ay nasugatan pa rin. Nagulat si Han Chi at ang iba pa nang marinig nila ito. Ang kanilang opinyon tungkol kay Xiaoyan ay muling itinaas ng malaki. Madali niyang naiwasan ang pag-atake ni Han Tian sa kanyang nasugatang kondisyon. Medyo mababa yata ang tinatago nilang evaluation sa kanya. Hihihi. Hindi problema. Ito ang punong alchemist ng aking angkan ng Han, ang matandang mister na si Zugan. Isa siyang tier 6 alchemist. Payagan ang elder na ito na tumulong na tingnan ka. Dapat ay makakatulong ito sa iyong mga pinsala. Nabaling ang tingin ni Han Chi sa isang mukhang walang pakialam na matandang katabi niya. Ang taong ito ay may puting buhok at balbas. Nakasuot siya ng alchemist robe na may medicinal cauldron badge sa kanyang dibdib. Sa medicinal cauldron ay may 5 matangkad na alon na napakaliwanag. Nakita na ni Xiaoyan ang matandang ito nang pumasok siya sa silid kanina. Gayunpaman, ang kabilang partido ay malinaw na medyo mayabang. Sa simula pa lang ay nakapikit na siya. Siyempre, hindi masasabing mayabang ang elder na ito. Sa halip, karamihan sa mataas na tier alchemist sa Central Plains ay kumilos sa ganitong paraan. Bukod dito, ang katayuan ng isang alchemist ay nagbigay din sa kanila ng sapat na kwalifikasyon upang gawin ito. Kung talagang pag-uusapan ng isa ang lakas nitong si Zugan, pinakakatapos lang niyang marating ang klase ng Dao Huang. Ang gayong lakas ay wala sa angkan ng Han. Gayunpaman, ang kanyang tier 5 alchemist status ay naging dahilan upang magkaroon siya ng napakataas na posisyon sa angkan ng Han. Mula dito, masasabi kung gaano kainit ang pangangailangan ng isang alchemist sa Central Plains. Sa kabila ng malabong alam kung saan nagmula ang superiority ng matandang ito, natural na hindi magkukusa si Xiaoyan na bumuo ng ilang relasyon dahil sa kanyang karakter. Isa lang itong tier 5 alchemist. Maaaring ituring siya ng angkan ng Han bilang isang kayamanan, ngunit sa mga mata ni Xiaoyan, ang taong ito ay hindi mahalaga at karaniwan. Sa sandaling ito, ang tinaguriang matandang mister na si Zugan sa wakas ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata nang marinig ang mga salita ni Han Chi. Ang kanyang mga mata ay sumulyap kay Xiaoyan bago agad nagsalita sa walang pakialam na paraan. Halika at hayaan mo ang matandang ako na tingnan.
Isang kakaibang ekspresyon ang hindi sinasadyang sumilay sa mukha ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Sa kanyang kasalukuyang antas ng alchemy, tiyak na siya ay nasa gitna hanggang sa itaas na antas ng isang Tier 6 na alchemist kung susuriin ng isa ang kanyang mga kasanayan. Ang matandang lalaki sa tapat niya ay halos isang Tier 5 alchemist, ngunit ang matandang ito ay talagang naglakas loob na sabihin sa kanya ang mga ganoong salita. Ang agwat sa pagitan ng bawat tier sa mga alchemist ay ganoon din sa pagitan ng mga medicinal pill. Magkahiwalay sila ng langit at lupa. Maliban kung ito ay dahil sa ilang espesyal na dahilan tulad ng heavenly flame o ilang napakahusay na spiritual strength, napakahirap para sa isa na tumalon sa isang antas at matagumpay na pinuhin ang isang medicinal pill. Ang dahilan kung bakit nagawa ito ni Xiaoyan ay dahil natupad niya ang parehong pamantayan. Napangiti si Xiaoyan habang iniisip ito sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong at iniabot ang kanyang kamay kay Zugan. Hindi man lang tumayo si Zungan. Nakaupo lang siya sa upuan at sumulyap kay Xiaoyan. Ang kanyang namungunot na kamay ay inilagay sa kamay ni Xiaoyan at ang isang espiritual na lakas ay agad na ipinadala sa katawan ni Xiaoyan. Roar! Ang spiritual strength ni Zugan ay kakapasok lang sa katawan ni Xiaoyan nang biglang nagbago ang kanyang spiritual perception. Isang hindi nakikitang ulo ng hayop na nabuo mula sa apoy ang lumitaw sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, marahas itong umungal sa espiritual na lakas na pagmamayari ni Zugan. Isang nakakagulat na espiritual na lakas ang sumabog na parang bulkan nang tumunog ang Dagandong. Sa ilalim ng makapangyarihang espiritual na lakas na iyon, ang espiritual na lakas na pagmamayari ni Zugan ay lumitaw na parang isang mabangis na hayop na nakatagpo ng isang tigre, ang hari ng bundok. Isang ungol ang tumunog na may dala itong katatakutan. Sinundan nito ang orihinal na landas nito at tumakas para sa kanyang buhay. Sa loob ng malaking bulwagan, si Zugan, na nakapikit ng mahigpit, ay biglang nagpakita ng pagkagulat sa kanyang mukha. Itinabi niya ang kamay ni Xiaoyan na parang nakuryente. Ang upuan sa ilalim ng kanyang katawan ay nabasag at ang kanyang katawan ay nauwi rin sa pagmamadaling pag-urong ng ilang hakbang. Tumingin siya kay Xiaoyan na parang nakakita ng multo at nagsalita sa nanginginig na boses. Ikaw. Ikaw. Natural na naramdaman ni Zungan ang halimaw na lumitaw sa katawan ni Xiaoyan kanina. Ito ay nabuo mula sa isang lubhang nakakatakot na apoy. Ang pinakanatakot kay Zungan, gayunpaman, ay ang loob ng apoy ay nagtago ng nakakatakot na espiritual na lakas na 10 hanggang 100 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Kung ikukumpara sa spiritual strength na ito, para siyang isang bagay na lumulutang sa ilalim ng malaking puno. Ang tanging nagawa na lang niya ay tumangala dito nang walang kahit katiting na kakayahan na labanan ito. Sigurado si Zugan na ang napakalaking spiritual strength ay isang bagay na kahit ilang tier 6 na alchemist ay hindi taglay. Gayunpaman, itong binata sa kanyang harapan na tila nasa 20 taong gulang. Posible bang isa rin siyang alchemist? Bukod dito, ang tier ng binata na ito ay tiyak na mas mataas kaysa sa kanya. Matandang Ginoong Zugan, ano ito? Ang biglaang natakot na pagkilos ni Zugan ay naging sanhi din ng pagkagulat sa grupo ni Hanchi sa gilid. Nagmamadali silang nagtanong. Hihihi. Medyo kakaiba ang loob ng katawan ko. Medyo nabigla si matandang Mr. Zugan. Ayos lang. Napangiti si Xiaoyan. Pagkatapos nito, kumuha siya ng isang piraso ng puting papel mula sa mesa sa tabi niya at nagsulat ng ilang mga sangkap na panggamot na kailangan niya dito. Pagkatapos nito, pinitik niya ang kanyang daliri at lumipad ang puting papel kay Zugan. Sabi niya, "Pakiusap, tulungan akong kunin ang lahat ng mga sangkap na panggamot na kailangan ko. Bilang isang Tier 5 alchemist, dapat mong malaman kung ang lakas ng panggamot ng ilang sangkap na panggamot ay napanatili ng maayos. Kumuha ng isang tao na ipasa ito sa akin kapag tapos ka na." Ang mga salita ni Xiaoyan ay hindi masyadong magalang. Puno sila ng tono ng pag-uutos. Nagdulot ito ng mapait na ngiti ni Hanchi at ng iba pa. Ang Zugan na ito ay hindi mula sa angkan ng Han. Bukod dito, ang angkan ng Han ay gumugol ng napakalaking pagsisikap na anyayahan siya na maging kanilang punong alchemist. Mayroong ilang mga miyembro sa loob ng clan na magagawang gawin siya sa anumang bagay.
Siya ay isang buhay na Buddha na hindi nakinig sa sinuman. Ito ay higit pa sa mukha ng walang galang na tono ni Xiaoyan. Gayunpaman, habang si Han Chi ay handang magsabi ng isang bagay upang mamagitan sa sitwasyon, si Zugan ay nagmamadaling natanggap ang puting papel. Matapos basahin ang mahigit 10 medicinal ingredients na nakasulat dito, mas lalong tumindi ang gulat sa kanyang mga mata. Sa kanyang paningin, natural niyang nasabi na ang mga sangkap na ito ng gamot ay gagamitin lamang kapag nagpino ng ilang high-tier na medicinal pill. Ikaw, Ginoo, siguraduhing pipiliin ko ang mga sangkap na panggamot kung saan napanatili ang kanilang lakas sa panggamot. Maingat na kinuha ni Zugan ang puting papel, nagmamadaling pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at tiniyak siya. Sa sandaling ito, sigurado siyang isa talagang alchemist ang binatang kaharap niya. Bukod dito, ang antas ng binatang ito ay talagang mas mataas kaysa sa kanya. Matapos itong patunayan, isang bagyo ang hindi sinasadyang lumundag sa puso ni Zugan. Karamihan sa mga alchemist ay may relasyon ng guro-disciple kapag nagpapasa ng kaalaman sa alchemy. Sa pamamagitan ng kakayahang mag-ayos ng isang batang high-tier alchemist, malamang na ang guro ni Xiaoyan ay hindi isang hindi kilalang tao. Maaaring siya ay isang grandmaster na pag-iral sa rehiyon ng Central Plains. Nang makita ang magalang na paraan ni Zugan, Han Chi at ng iba pa, na gustong tumulong sa pagsasabi ng ilang magagandang salita para kay Xiaoyan, ay agad na nagpakita ng mapurol na ekspresyon. Bakit ang karaniwang mayabang na matandang ito ay nagbago ng ugali ngayon? Tumawa sina Han Yu at Han Zu nang makita nila ang mapurol na ekspresyon ng lahat. Ang dalawa sa kanila ay malabong alam na si Xiaoyan ay nagtataglay din ng katayuan ng isang alchemist. Malamang na may nangyaring hindi nila alam nang makipag-ugnayan sina Xiaoyan at Zugan kanina. Ito ay dahil sa pakikipag-ugnayan na iyon na naging dahilan upang ang karaniwang palalo na si Zugan ay naging ganito. Habang nagtatawanan ang dalawang babae, talagang nakaramdam din ng pagkagulat ang kanilang mga puso. Nagawa ni Xiaoyan na ganap na iwaksi ang pagmamataas ni Zugan. Maliwanag, may inihayag si Xiaoyan na hindi inaasahan ni Zugan. Higit pa rito, kung nais ng isang tao na makakuha ng isang Tier 5 alchemist upang maging ganito kagalang, ang isa ay dapat na maging isang mas mataas na antas ng alchemist kaysa sa kabilang partido. Sa madaling salita, si Xiaoyan ay malamang na isang Tier 5 o kahit isang Tier 6 na alchemist. Ang mahinang tawanan ng dalawang babae ay gumising din kay Han Chi at sa iba pa mula sa kanilang mapurol na estado. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa bago sumulyap kay Xiaoyan na may mas malalim na kahulugan sa kanilang mga mata. Ang binatang ito ay tila nagtataglay ng hindi maarak na aura. Zuer, isama mo si Brother Xiaoyan at humanap ng kwartong mapagpahingahan niya. Dapat ay makumplito na ang mga sangkap ng gamot ngayon. Sa oras na iyon, kukuha ako ng maghahatid sa kanila sa kwarto ni Xiaoyan. Nakangiti si Han Chi habang hinahawakan niya ang sitwasyon. Bahagyang tumango si Han Zu. Nilinggan niya ang kanyang ulo at matamis na ngumiti kay Xiaoyan bago nagsalita sa mahinang boses. Brother Xiaoyan, pakisuyong sundan mo ako. Nang hindi niya namamalayan, naging mas pamilyar ang paraan ng pagharap niya kay Xiaoyan. Hindi nagpahayag ng maraming reaksyon si Xiaoyan nang marinig ito. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Han Chi at sa iba pa bago tumalikod at sumunod kay Han Zu. Unti-unting naging solemn na ang ekspresyon ni Han Chi habang pinagmamasdan ang dalawang likod na unti-unting nawala sa kanyang paningin. Lumingon ang kanyang mga mata kay Zugan at nagtanong. Mr. Zugan, kanina. Napabuntong hininga si Zugan. Nabaling ang kanyang tingin kay Han Yu habang medyo maingat na nagtanong. Ang Mr. Xiaoyan na ito ay dapat ding alchemist, tama ba? Walang itinago si Han Yu tungkol dito. Hinailan ng kanyang macelan na kamay ang isang hibla ng pilak na buhok sa harap ng kanyang noo bago niya tinakpan ang kanyang bibig at mahinang tumawa. Old Zu, noong nagsasanay pa ako sa Inner Academy, si Xiaoyan ay nakapagpino na ng isang Tier 5 medicinal pill. Ang buong bulwagan ay nagbuga ng ingay ng mga taong nakalanghap ng malamig na hangin nang tumunog ang mga salitang ito. Ang mga kamay ni Zugan, na inaasahan na ito, ay nanginginig habang hinihimas ang kanyang balbas. Napasabunot siya ng buhok.
Mukhang si Zuer ay talagang nagsagawa ng isang mahusay na serbisyo sa oras na ito. Talagang naging bite siya ng isang dakilang Diyos. Ungol ni Hanchi. Agad siyang nagsalita sa malalim na boses. Makinig ang lahat. Bigyan si Xiaoyan ng pinakamahusay na pagtrato. Huwag mo siyang maliitin kahit kaunti. Ang sinumang miyembro ng clan na maglakas loob na saktan siya ay parurusahan ayon sa mga alituntunin ng clan. Lahat ng miyembro ng clan ay nagmamadaling inamin ang kahilingan ng marinig nila ang mahigpit na sigaw ni Hanchi. Maaaring hindi sapat ang isang binata sa klase ng Daohuang para kumilos ang Han clan sa ganitong paraan. Gayunpaman, kung ang katayuan ng isang alchemist na nalampasan si Zugan ay idinagdag sa ibabaw nito, maging ang angkan ng Han ay dapat maging palakaibigan sa kanya sa lahat ng posibleng paraan. Ang katayuan ng isang alchemist ay mas kilala sa Central Plains kumpara sa ibang rehiyon. Ito ay dahil ang bilang ng mga eksperto sa lugar na ito ay mas marami kaysa sa ibang mga lugar. Kaya naman, nangangailangan ito ng mas malaking dami ng mga tabletang panggamot kaysa sa ibang mga lugar. Battle Through the Heavens. Kabanata 959. Ang lokasyon kung saan nakakulong si Yao Lao. Matapos palabisan ni Xiaoyan si Han Zu mula sa isang malinis na guest room sa likod bahay ng Han clan, isinara niya ang pinto at nakahinga ng maluwag. Sa totoo lang, talagang ayaw niyang makisangkot sa usapin sa pagitan ng Han clan at Hong clan kung hindi dahil kina Han Zu at Han Yu. Siyempre, ang dahilan kung bakit siya nagsalita ay natural na hindi personal na tinutukoy sina Han Zu at Han Yu. Kahit na silang dalawa ay mahuhusay na babae, hindi siya isang tao na ang isip ay pinasyahan ng ibang bahagi ng kanyang anatomy. Naturally, hindi niya kailanman naisip ang mga iyon. Pagkatapos na pagmasdan si Hong Chen mula sa malayo ngayon, talagang mayroon siyang malaking lakas. Maaaring siya ay isang mapagmataas na tao, ngunit ito ay tulad ng sinabi ng iba. Ang taong ito ay talagang nagtataglay ng kwalifikasyon at puhunan para maging mayabang. Lumapit si Xiaoyan sa gilid ng kama bago umupo na naka-cross-leg dito. Baka sa mukha niya ang ekspresyon ng malalim na pag-iisip. Ang lakas ng angkan ng Han na ito ay tiyak na hindi katulad ng nakita sa bulwagan kanina. Ayon sa inaasahan ni Xiaoyan, mayroong ilang mga eksperto mula sa mas lumang henerasyon na nagtatago sa likod ng eksena. Kung tutuusin, para makalaban ng angkan ng Han ang angkan ng Hong sa Tianbei City, imposibleng hindi sila nagtataglay ng isang elite na Daozang. Gayunpaman, mula sa kanyang nakita ngayon, maliban kay Hanchi, na maaaring malabo na ituring na isang taong may kalahating paa sa klase ng Daozang, walang ibang nakarating sa yugtong ito. Kung ito ang kaso para sa angkan ng Han, hindi gaanong kailangang sabihin tungkol sa angkan ng Hong, na medyo mas malakas. Si Xiaoyan ay naging mga kaaway na ng ganoong paksayon pagkarating pa lamang sa Central Plains. Maituturing siyang malas. Pagkatapos ng tahimik na buntong hininga sa kanyang puso, isinantabi ni Xiaoyan ang mga kaisipang ito. Hindi siya urong-sulong na tao. Bukod dito, malinaw sa kanya ang tungkol sa kanyang mga sama ng loob at pabor. Kung may pabor, natural na babalikan niya ito. Kung may sama ng loob, gagantay rin siya. Iniligtas siya ni Han Zu habang medyo humihingi siya ng tawad kay Han Yu dahil sa pagnanakaw ng kayamanan. Dahil dito, natural na hindi tatanggihan ni Xiaoyan ang kanilang mga kahilingan na ibinigay sa kanyang karakter, kahit na nangangahulugan ito na ang presyo ay upang masaktan ang tinatawag na Hong clan. Sa pamamagitan ng pagtingin kay Hong Chen ngayon, malamang na ang kanyang lakas ay nasa paligid ng isang 7-star Daohuang. Ito ay medyo katulad sa akin. Dapat sabihin na ang kanyang talento sa pagsasanay ay talagang nakakagulat. Bulong ni Xiaoyan sa sarili. Bagaman ang kanyang talento ay napakahusay, ito ay isang bagay na siya ay nagsanay ng lahat ng kanyang sarili. Ang Hong Chen na iyon, sa kabilang banda, ay hindi lamang nagkaroon ng suporta ng buong angkan, ngunit inayos din ng Wind Lightning Pavilion. Itinuring na normal para sa kanyang tagumpay na hindi mas mababa kaysa kay Xiaoyan. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming mga nakatagong eksperto sa rehiyon ng Central Plains. Malamang na mas marami pa silang makikilala sa hinaharap. Bagamat ang mga tagumpay ng Hong Chen na ito ay naging sanhi ng pagkagulat ni Xiaoyan, ito ay limitado lamang sa antas na ito.
Sa kasalukuyang lakas ng pakikipaglaban ni Xiaoyan, malamang na halos walang sino mang tao mula sa parehong klase ang makakatalo sa kanya. Mayroong higit sa 10 eksperto sa tuktok ng klase ng Dao Huang na nahulog sa kanyang mga kamay. Maging ang mga pangalan ng mga piling Dao Zhang ay naiwan sa kanyang listahan ng kamatayan, lalo na ang 7-star Dao Huang. Kapag naayos ko na ang bagay na ito at ibinalik ko na ang pabor, aalis na ako sa lugar na ito. Kung posible, dapat kong subukang sumulong sa klase ng Dao Zhang bago magsimula ang Peel Gathering. Bagamat ito ay magiging lubhang mahirap, makakaisip lang ako ng paraan upang gawin ang lahat para makuha ang 3,000 Burning Flames. Medyo solemn na ang mukha ni Xiaoyan. Ang Peel Gathering ay ang nangungunang alchemist grand meeting sa buong kontinente ng Daoqi. Ang laki na iyon ay hindi maihahambing sa anumang malaking pagtitipon. Masasabi pa nga ng isa na ang Peel Gathering ay ang pinakanamumukod tanging kompetisyon sa mundo ng alchemist sa kontinente ng Daoqi. Nahaharap sa ganitong uri ng nangungunang pagtitipon ng alchemist, maging si Xiaoyan ay kailangang seryosohin ito. Sa kasalukuyan, maaaring siya ay naging isang tier 6 na alchemist, ngunit ito ay malayo sa sapat. Malamang na magiging mahirap kung gusto niyang umasa dito para makapasok sa nangungunang 10. Ang 3,000 Burning Flame ay may sapat na pang-akit kay Xiaoyan. Hanggat matagumpay niyang nilamon ito matapos makapasok sa klase ng Dao Zhang, kahit papaano ay magkakaroon siya ng kakayahang lumaban kahit kaunti kahit na nakipagkita siya sa maalamat na elite na Dao Zun. Kaya naman, kailangang makapasok si Xiaoyan sa nangungunang 10 para makuha ang kwalipikasyon para magawa ito. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Bahagyang humigpit din ang mga kamay niya. Inaasahan niya ang pinakamalaking pagtitipon sa mundo ng alchemist. Nabalitaan na ang kanyang guro ay nakatayo sa lugar na iyon noon at naging Yao Zunzi, na kilala sa buong kontinente. Bilang alagad ni Yao Lao, natural na ayaw ni Xiaoyan na ipahiya ang pangalan ng kanyang guro sa lugar na iyon. Pinigilan ni Xiaoyan ang maraming iniisip sa kanyang puso. Biglang hinaplos ng daliri niya ang kulay puti na singsing na iyon bago bahagyang sumimangot. Mula nang makuha ni Tian Wu Zunje ang kaluluwa ng mabangis na espiritu, siya ay nasa malalim na pagkakatulog. Kung madyay gising itong dating Dao Zun, malamang na malaki ang maitutulong niya kay Xiaoyan. Sa kasamaang palad, si Xiaoyan ay hindi nang ahas na gumamit ng anumang panlabas na lakas upang gisingin siya mula sa kanyang pagkakatulog. Marahang bumantong hininga si Xiaoyan. Parang may bigla siyang naalala ng i-flip niya ang kamay niya. Isang bote ng jade na may hindi nakikitang apoy na tumatakip dito ang lumitaw sa kanyang kamay. Bahagyang naririnig ng isa ang isang malungkot na sigaw na ipinapadala mula sa loob ng bote ng jade. Ang sulok ng bibig ni Xiaoyan ay naglalaman ng lamig. Pinahid ng daliri niya ang bibig ng bote bago niya ito sinenyasan. Isang napakahinang espiritu ang dahan-daang bumangon na nakabalot sa isang kumpol ng hindi nakikitang apoy. Sa wakas, lumitaw ito sa harap ni Xiaoyan. Sa sandaling ito, pagod na pagod si Han Feng matapos masunog ng heart flame sa mahabang panahon. Ang heart flame ni Xiaoyan ay maaaring magdulot ng pinsala sa isang espiritu. Ang ganitong uri ng nakakapangit na sakit na kumakalat mula sa kaibuturan ng isang espiritu ay talagang isang hindi matiis na pagpapahirap sa isang espiritual na katawan. Nag-enjoy ka na ba? Sinulyapan ni Xiaoyan ang ilusyonaryong figure ni Han Feng sa kanyang harapan bago nagtanong ng walang pakialam. Agad na nanginig ang katawan ni Han Feng nang marinig ang boses ni Xiaoyan. May ilang karagdagang takot sa masasamang mata na tinitignan niya noon kay Xiaoyan. Siya ay talagang nagdurusa ng isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan sa ilalim ng pag-ihaw ng heart flame sa panahong ito. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Patayin mo na lang ako. Napakahina ng boses ni Han Feng na halos nasa huling hininga na siya. Sabihin mo sa akin ang lokasyon kung saan kinulong ng Hall of Souls ang guro. Nagsalita si Xiaoyan sa malamig at walang malasakit na boses. Hihihi. Gusto mo bang iligtas ang matandang iyon? Sa tingin mo ba ang Hall of Souls ay isang lugar na mapapasukan ng kahit sino? Hindi sinasadyang tumawa si Han Feng nang marinig ang kanyang kahilingan. Ang malamig na tawa ay narinig pa lamang ng iwagayway ni Xiaoyan ang kanyang kamay na walang ekspresyon ang mukha.
Ang Fallen Heart Flame na nananatili sa labas ng katawan ni Xiaoyan ay biglang ginalaw. Sa wakas, dumikit ito sa katawan ni Hanfang. Isang chi-chi na tunog ang lumitaw kasabay ng isang matalim na sigaw at mga alon ng puting usok. Mukhang hindi ka pa nag-enjoy sa panahong ito. Dahil ito ang kaso, hahayaan kitang mag-enjoy dito sa loob ng kalahating taon. Walang naririnig na anumang emosyon sa boses ni Xiaoyan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at dinala ng Fallen Heart Flame si Hanfang habang muli itong pumasok sa bote ng jade. Huwag, huwag. Magsasalita ako. Magsasalita ako. Nagmamadaling tiniis ni Hanfang ang nakakapasong sakit at napasigaw siya nang makita niyang binabalak siya ni Xiaoyan na itago muli sa bote ng jade. Huminto ang kamay ni Xiaoyan. Unti-unting naglaho ang Fallen Heart Flame. Sinulyapan niya si Hanfang at walang pakialam na sinabi. Mayroon kang isang huling pagkakataon. Medyo marami pa akong oras. Sa susunod na ipatawag kita ay maaaring kalahating taon o isang taon na ang lumipas. Sana, hindi ka masunog sa kawalan ng Heart Flame. Ang ilusyonaryong katawan ni Hanfang ay agad na nanginig ng husto nang marinig niya ang mga salitang ito. Isang takot ang bumungad sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagdikit ang kanyang mga ngipin at sinabing, papayagan mo ba akong umalis kung sasabihin ko sa iyo ang lokasyon kung saan nakakulong si Yao Chen? Wala kang kwalipikasyon para makipagtawaran sa akin. Naging malamig ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang Fallen Heart Flame na tumakip sa labas ng katawan ni Xiaoyan ay malapit ng mamanyobra muli. Sandali, sandali. Sasabihin ko sa iyo. Lalong tumindi ang takot sa mga mata ni Hanfang nang makita niya ito at dali-dali niyang sinabi. Ang Hall of Souls ay may branch hall na matatagpuan sa isang lungsod na may pangalang Ming City sa kanlurang rehiyon ng Central Plains. Yao Chen ay nakakulong doon. Western region ng Central Plains. Ming City. Dahan-daang inulit ni Xiaoyan ang dalawang salitang ito sa kanyang bibig. Tahimik na bumangon ang pananabik sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya isiniwalat ang ripple sa kanyang puso nang magpatuloy siya. Ilang tao mula sa Hall of Souls ang nagbabantay sa branch hall na iyon. Ito ay usap-usapan na mayroong isang pares ng mga protector. Bukod dito, mayroon ding isang honorable elder. Ang branch hall na iyon ay medyo mas mahalaga, kaya, ang Hall of Souls ay nagpadala ng isang tunay na dalubhasa upang protektahan ito. Nag-atubili si Hanfang saglit bago nagsalita. Honorable Elder. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig niya ang katagang ito. Sa kasalukuyan, hindi na siya ganap na ignorante sa Hall of Souls. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang katagang Honorable Elder. Ang posisyon na ito ay mas mataas kaysa sa isang elder. Bukod dito, ang lakas ng bawat Honorable Elder ay ang lakas ng isang tunay na piling tao na Daozun. Maaaring ang malaking bulwagan na naabot ko sa pamamagitan ng aking spiritual perception sa pamamagitan ng Fire Seal noon ay Ming City. Ang lubhang nakakatakot na espiritual na lakas noon ay isang bagay na pinakawalan ng nagbabantay na Honorable Elder. Namilog ang mga mata ni Xiaoyan. Ang mga iniisip sa kanyang puso ay umiikot na parang tubig. Kung totoo ang bagay na ito, mukhang kailangan kong magplano ng maayos. Isang elite na Daozun. Na talagang masyadong makapangyarihan para sa kasalukuyang ako. Kahit na gamitin ko ang pinakamalakas na Extermination Fire Lotus, malamang na hindi ako magdudulot ng labis na pinsala sa kanya. Kung tutuusin, ang pagkakaiba ng isang Daozun at isang Daozang ay talagang napakalawak. Marahang napabuntong hininga si Xiaoyan nang mag-isip hanggang sa puntong ito. Malamig na damapo ang kanyang tingin kay Hanfang. Kaagad niyang ikinaway ang kanyang kamay at ang Fallen Heart Flame ay muling dumampi sa huli bago pumasok sa bote ng jade. Ang apoy ay mabilis na tumaas at nagsama-sama sa isang fire seal sa bibig ng bote. Sana, totoo ang sinabi mo. Kung hindi, mahirap para sa iyo na mamatay kahit na gusto mo. Isang boses na nakakagigil sa buto ang lumabas mula sa bibig ni Xiaoyan at ipinadala sa bote ng jade na iyon, na naging dahilan upang marahas na manginig si Hanfang. Dahan-daang ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata pagkatapos ihagis ang bote ng jade sa kanyang storage ring. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay bawiin ang kanyang lakas.
Pagkatapos lamang niyang ayusin ang usapin sa lugar na ito ay makakagala siya sa Central Plains at makakahanap ng paraan para makalusot siya sa klase ng Daozang. Muling tumahimik ang silid matapos pumasok si Xiaoyan sa kanyang training state. Bahagyang kumislap ang banayad na liwanag at dahan-daang pinaalis ang kadiliman sa loob. 2 araw ang mabilis na lumipas habang nagpapagaling si Xiaoyan sa loob ng training room. Sa 2 araw na ito, inihanda na rin ng angkan ng Han ang lahat ng mga sangkap na panggamot na kailangan ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, inutusan nila si Hanzo na ihatid sila sa silid ni Xiaoyan. Muling sinara ni Xiaoyan ang pinto matapos makuha ang mga sangkap na panggamot. Nararamdaman na lamang ng mga tagalabas ang init na tumatagos palabas ng silid. Gayunpaman, dahil sa utos na inilabas ni Hanchi kanina, walang nang-ahas na hadlangan si Xiaoyan. Pinahintulutan siya nitong manatili sa isang napakatahimik na kapaligiran sa pagsasanay. Dumating na ang 3 araw na limitasyon na ibinigay ng angkan ng Hong habang nakasara ang pintong ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 960. Sky Stone Stage. 2 matangkad na figure ang nakatayo sa isang maliit na bakuran sa labas ng silid. Isang simoy ng hangin ang dumaan at ang kanilang mahabang buhok ay lumipad, na nagpapakita ng isang gumagalaw na pagkaakit sa gitna ng malamig na kahanga-hanga, lalo na't ang magandang mukha ng parehong babae ay medyo magkatulad. May karagdagang kakaibang estilo kapag tiningnan sila ng isa. Iniunat ni Hanzo ang kanyang tamad na baywang pagkatapos tumayo sandali at makitang may kaunting aktibidad. Ang kanyang perpektong kurba ay lumitaw na lubhang kaakit-akit sa ilalim ng kanyang kulay pilak na damit. Pagkatapos nito, umupo siya sa isang upuang bato at ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesang bato. Hinawakan niya ang kanyang mga pisngi, nagpapakita ng isang mahusay na pang-akit habang ang kanyang mga mata ay gumagala sa paligid. Kung ikukumpara sa tahimik na Hanyu, hindi makaupo si Hanzo. Matapos makitang wala ni Katie Ting na aktibidad sa loob ng silid sa kabila ng kalahating araw na paghihintay, hindi niya sinasadyang nagtanong. Bakit hindi pa siya lumabas? Pangatlong araw na ngayon. Naghahanda na si tatay at ang iba pa na tumungo sa Skystone Stage. Bakit ka ba sabik na sabik? Relax, sa pagkakaintindi ko sa kanya, hindi naman siya yung tipong may problema sa pagiging maagap. Dahil pumayag naman siyang magbigay ng tulong, hindi na kailangang mabalisa na mangyayari ang anuman. Hindi sinasadyang tinakpan ni Hanyu ang kanyang bibig at mahinang tumawa nang makita ang kanyang karaniwang malamig at walang pakialam na kapatid na kumikilos sa ganitong paraan. Napahinto si Hanzo sa kanyang pabalik-balik na naglalakad nang marinig niya ito. Natahimik lang siya saglit bago siya biglang nagtanong muli. Ate, sa tingin mo ba may nangyari sa kanya? Nagdusa siya ng matinding pinsala nang buhatin ko siya sa disyerto noon. Niwala siyang lakas para bumangon. Nagulat si Hanyu. Bahagyang itinaas niya ang kanyang ulo at ang kanyang magandang mukha ay seryosong tumingin sa magandang mukha ni Hanzo kung saan naruroon ang isang hibla ng pagkakabighani sa gitna ng lamig nito. Parang may bahid din ng pag-aalala dito. Ate, anong tinitingin-tingin mo? Hindi sinasadyang nagsalita si Hanzo sa inis na paraan nang matitigan siya ni Hanyu. Zuer, ikaw. Nahulog ka na ba kay Xiaoyan? Saglit na nag-alinlangan si Hanyu bago biglang nagtanong. Isang maapoy na pamumula ang agad na bumalot sa magandang mukha ni Hanzo nang marinig niya ito. She said in an embarrassed manner. Ate, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Kakakilala ko lang sa kanya. Sinusubukan ko lang ipaalala sa iyo na talagang napakahusay ni Xiaoyan. Gayunpaman, napakahirap para sa puso ng isang napakahusay na lalaki na mapanatili ng isang tao. Bukod dito, mayroon din siyang isang babae na gusto niya. Wika ni Hanyu sa seryosong tono. Bahagyang ibinaba ni Hanzo ang kanyang mga mata. Nilinggan niya ang kanyang ulo at mahinang sinabi. Hindi ito ang iniisip mo. Natahimik siya sandali matapos tumunog ang kanyang mga salita bago siya biglang nagtanong. Napakahusay ba ng babaeng iyon? Hinawi ng maselang kamay ni Hanyu ang isang sinulid ng maliwanag na pilak na buhok sa harap ng kanyang noo. Isang tingin ng alaala ang sumilay sa kanyang magagandang mata. Pagkaraan ng ilang sandali, mapait siyang ngumiti at sinabing. Siya ay higit pa sa Katanji Tangi.
Kung talagang pag-uusapan ito, malamang na siya ang taong nagtago ng pinakamalalim sa mga estudyante ng batch namin. Minsan ko nang nasabi sa iyo ang tungkol kay Lin Shuya. Siya ay isa sa nangungunang tatlo sa strong rankang. Gayunpaman, hindi man lang siya tumagal ng 10 palitan ng pagsasanay sa kanyang mga kamay. Higit pa sa kanya, mas mabait si Yan kaysa sa kanya. Parang demonyo. Kinagat ni Hanzo ang kanyang ibabang pulang labi gamit ang likod ng kanyang mga ngipin nang marinig niya ang mahinang buntong hininga ni Hanyu. Isang sentimental at malamlam na pakiramdam ang dumaan sa kanyang magagandang mata nang walang nakatuklas nito. Gayunpaman, ang mga damdaming ito ay mabilis na itinago niya. Sinugod niya si Hanyu na may matamis na ngiti at nagtanong. Huwag mong sabihin sa akin na mas kahanga-hanga pa siya kaysa sa mayabang na nakatatandang kapatid na ito. Hahaha. Hindi rin may kukumpara ang ate mo sa kanya. Kung hindi, inagaw ko siya noon sa Inner Academy. Ngumiti ng matamis si Hanyu at sumagot. Creak. Ang pintong mahigpit na nakasara ay biglang bumukas matapos tumunog ang mga salita ni Hanyu. Agad namang lumabas ang isang binatilyong nakalinan. Nagulat siya nang makita niya ang dalawang babae na naglalako sa bakuran. Ang biglaang pagsulpot ni Xiaoyan ay nagulat din kina Hanyu at Hanzo. Isang matangkad na pamumula ang mabilis na lumitaw sa kanilang magagandang mukha. Nagmamadali silang tumigil sa kalokohan, inayos ang kanilang mga damit, at sa wakas ay nabawi ang kanilang nakalaan na paraan. Hihihi. Oras na ba? Pinaihit ni Xiaoyan ang kanyang kamay at isinara ang pinto bago siya nagtanong ng nakangiti. Oo, tumanggaw si Hanzo. Ang kanyang magagandang mata ay lumibot sa paligid ni Xiaoyan habang nag-aalalang nagtanong. Kumusta ang iyong mga sugat? Halos maayos na ako. Nakangiting sagot ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, ikanaway niya ang kanyang kamay at lumabas ng bakuran. Tara na, huwag mong hayaang maghintay ng matagal si Tito Han at ang iba pa. Nang makitang pamilyar si Xiaoyan sa ruta at tila nasa sarili niyang tahanan, hindi sinasadyang mamulong sina Hanyu at Hanzo sa kanilang sarili. Pagkatapos nito, tumakbo sila ng kaunti at mabilis na sumunod. Ang Skystone Stage ay nakaupo sa gitna ng Tianbei City. Ang laki nito ay halos 1,000 talampakan o higit pa. Kung titingnan ito ng mabuti, matutuklasan na ang yugto ng Skystone na ito ay ganap na itinayo sa isang napakalaking bato. Ang napakalaking batong ito ay umiral mula noong unang itayo ng Tianbei City ang entablado. Nagbigay ito ng oras upang masira ito, ngunit halos walang bakas ng kaagnasan na ito ang nananatili. Ang lugar na ito rin ang lugar kung saan inilalagay ang pinakapansin sa lungsod ng Tianbei. Ito ay dahil sa tuwing ang ilang paksayon ay may salungatan, ngunit hindi nais na sumali sa isang digmaan, pipiliin nilang magkaroon ng laban dito. Ang Skystone Stage ngayon ay walang alinlangan na ang pinakainit na nangyari sa loob ng 2 taon na ito dahil ang mga magkakaroon ng showdown sa entablado ay ang dalawang pangunahing paksayon sa Tianbei City, ang Hong at Han Clan. Bukod dito, ayon sa mga alingawngaw, ang nakikipaglaban para sa angkan ng Hong ay si Hong Chen, na tinanggap bilang isang disipulo sa Wind Lightning Pavilion. Ang mga mamamayan ng lungsod ng Tianbei ay pamilyar sa pangalang ito. Ang taong ito ay palaging mayabang. Gayunpaman, siya ay nagpakita ng isang nakakagulat na talento mula noong siya ay bata pa. Pagkatapos lumaki, nakuha niya ang mata ng Wind Lightning Pavilion. Masasabing nabuhay si Hong Chen sa mga taong ito sa kaluwalhatian. Hindi nawala sa kanya ang aura ng isang henyo. Kung pag-uusapan ito, kung hindi naranasan ni Xiaoyan ang pangyayaring iyon noong bata pa siya, malamang na ang kanyang landas sa pagsasanay ay magiging katulad ng landas ni Hong Chen. Sa hinaharap, maaaring mapansin ni Xiaoyan ang pinakamalaking sekta sa Jiama Empire, ang Mystic Cloud Sect, dahil sa kanyang natatanging talento sa pagsasanay, at magiging isa sa mga miyembro nito. Gayunpaman, ang hitsura ni Yao Lao ay nagbago ng kanyang ruta. Ito ay isang ruta na nagpapahintulot kay Xiaoyan na maglakad hanggang ngayon, na umabot sa napakataas na antas. Ang paligid ng Skystone Stage ay makapal na mga upuan na inukit mula sa napakalaking batong iyon. Sa sandaling ito, ang mga upuang ito ay binahan ng maraming itim na masa ng ulo ng tao. Sa pagkakataong ito,
Ang palitan ng Hong at Han clan ay nakaakit sa mga mata ng buong Tianbei City. Mayroong ilang medyo eleganteng upuan na matatagpuan sa dalawang pinakamataas na punto sa kanluran at hilagang bahagi ng Skystone Stage. Ang mga pinuno lamang ng ilang paksayon sa loob ng lungsod ng Tianbei ang may kwalipikasyon na maupo sa kanila. Ang mga spot na ito ay nagbigay daan sa kanila na tumingin sa ibaba mula sa itaas at makuha ang buong arena sa kanilang mga mata. Sa sandaling ito, ang mga hilagang upuang ito ay mayroon ng maraming tao na nakaupo sa mga ito. Karamihan sa mga tao ay nakasuot ng pulang damit. Ang kanilang mga dibdib ay may mga badge sa kanila na kumakatawan sa Hong Clan. Sa isa sa mga upuan ng Hong Clan ay si Hong Chen, na nakita ni Xiaoyan noon. Nakahalukip-kip ang mga kamay sa dibdib at nakasandal sa rock chair. Nag-init ang mukha niya habang nakatingin sa labasan ng arena. Ang magandang figurang iyon, na nananatili sa kanyang mga panaginip, ay palaging nakatatak sa kanyang puso. Sa loob-loob niya, naniwala na siya na tiyak na sa kanya ang babaeng ito. Siya lang ang nakakapareha sa isang napakahusay na babae. Kasunod ng daloy ng panahon, dumami din ang mga tao sa Skystone Stage. Ang kumukulong ingay ay umabot sa mga ulap, na bumubuo ng isang malaking sound wave na kumakalat sa paraang parang ripple, na naging dahilan upang marinig ng lahat sa Tianbei City ang ingay ng lugar na ito. Nang unti-unting napupuno ang mga makakapal na upuan sa Skystone platform, isang malaking grupo ng mga tao ang sa wakas ay lumitaw sa pasukan ng arena. Ang kanilang hitsura ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa loob ng arena. Ito ang mga tao mula sa angkan ng Han. Sa wakas ay nandito na sila. Ito ay usap-usapan na sinabi ni Hong Chen na hanggat ang angkan ng Han ay makakahanap ng isang tao sa parehong henerasyon upang talunin siya, ang angkan ng Hong ay hindi magiging mga kaaway sa angkan ng Han sa susunod na 10 taon. Hihihi. Ang mga salitang ito ay maaaring maganda sa pandinig, ngunit wala talagang sino man sa nakababatang henerasyon sa Tianbei City na ito ang makakatalo sa hindi kaibig-ibig na taong ito. Mahirap kahit para kay Han Yu mula sa angkan ng Han. Kung matatalo ang angkan ng Han sa pagkakataong ito, kailangan nilang mawalan ng malaanghel na anak na babae. Ang mga tao mula sa angkan ng Han ay dahan-daang umakyat sa entablado ng bato sa gitna ng hindi mabilang na bilang ng mga pribadong pag-uusap. Pagkatapos nito, huminto sila sa bahagi ng rock stage na nasa tapat ng angkan ng Hong. Hihihi. Pinuno ng angkan ng Han, sa wakas nandito ka na. Akala ko hindi ka na dadating ngayon. Isang malaking nasa katanghaliang gulang na lalaki sa upuan ng pinuno ng angkan ng Hong, na kasing edad ni Han Chi, ay tumayo at tumawa ng malakas nang makita ang hitsura ng grupo mula sa angkan ng Han. Masyadong maraming iniisip ang ulo ng angkan ng Hong. Dahil handang mapanatili ng angkan ng Hong ang 10 taon ng kapayapaan sa aming angkan ng Han, natural na kailangan naming tanggapin ito. Kung hindi, mabibigo namin ang mabuting hangarin ng angkan ng Hong. Itinaas ni Han Chi ang kanyang mga mata at nagsalita ng walang pakialam. Iyon ang pinuno ng angkan ng Hong, si Hong Li. Isang malambot na boses na nagdadala ng matahimik na halimuyak ang nalipat sa tainga ni Xiaoyan. Lumingon siya para tingnan at nalaman niyang si Han Zu iyon. Natatakot ako na bago mo matanggap ang aking mabuting hangarin, mawawala sa iyo ang iyong anak na babae. Hahaha. Ngunit huwag kang mag-alala, lubos akong magpaparaya sa manugang ng aking Hong Clan. Malamig na tumawa si Hong Li. Sige, huwag nating sayangin ang ating hininga. Wala na akong maraming oras at kailangan kong bumalik sa Hilagang Pavilion para magsanay sa 2 araw na ito. Kumunat ang noo ni Hong Chen at tumayo. Nanginginig ang kanyang katawan at isang mahinang dagandong ang tumunog. Ang kanyang katawan ay lumitaw sa maluwag na entablado ng bato sa ibaba sa paraang parang multo. Ang kanyang tingin ay mayabang habang nakatingin sa mga upuan ng angkan ng Han at umiiyak. Hindi na kailangang maging napakatagal. Mag-uusap tayo pagkatapos nating mag-away. Sino ang haharap sa akin? Ang mga tingin sa buong lugar ay agad na napalingon sa lugar kung saan matatagpuan ang mga upuan ng angkan ng Han nang marinig ang sigaw ni Hong Chen. Sa wakas, nanatili sila sa Han Yu. Tila siya lamang ang isa sa mga nakababatang henerasyon ng angkan ng Han na pumasok sa klase ng Dao Huang. Ngumiti lang ng matamis si Han Yu habang nakatutok ang lahat ng mga mata na naruroon.
Bahagya niyang ipinilig ang ulo niya at itinuro ng maselang daliri niya ang isang lugar sa tabi niya. Ang kanyang malinaw na gumagalaw na boses ay umalangaw-ngaw sa buong arena. Hindi ako ang kalaban niya. Siya. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tingin ay biglang nagbago. Sa wakas, huminto sila sa isang hindi pamilyar na binata sa mga upuan ng angkan ng Han na nakasuot ng ordinaryong damit na lino. Agad namang natigilan ang lahat. Medyo madilim at malamig ang mga mata ni Hong Chen habang ibinato kay Xiaoyan. Hindi man lang naitago ang pagmamataas at pagmamaliit sa kanyang mga mata. Kahit na gusto mong maghanap ng taong mamamatay para sa iyo, dapat nakahanap ka ng isang disente, hindi ba? Napangiti na lamang si Xiaoyan nang marinig niya ang malamig na tawa at pang-aalipusta na ipinadala mula sa bibig ni Hong Chen. Ang kanyang ngiti ay naglalaman ng bahagyang lamig.